Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay tataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sungli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Iaalay ko ang aking buhay ng buong katapatan. Pilipino ako, puso't isip ko'y ganyan. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang.
para sa bayan. Lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimpot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Igagalang ko ang kapwa, sa isip ko, sa salita at sa gawa. Magulang ko ay susundin, at ang utos ng Diyos aking tutuparin. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayumanggi. Di papayag na ikaw ay maaglahi, kahit dugo ang maging sukli. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Iapalay ko ang aking buhay ng buong katapatan. Pilipino ako, puso't isip ko'y ganyan. Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapat at walang pag-iimbot kailan pa man. Para sa bayan, susundin ko ang batas na pinaiiral. Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang. Para sa bayan, para sa bayan. Para sa bayan.
lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants, lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gavitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-26 sa buwan ng Oktubre. Huling araw ng Martes sa buwan ng Oktubre. Sa ngalan po ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Flory Gavitan, in partnership with Marikina City Police Station. Magandang tanghali sa aking partner. Partner, magandang tanghali din sa'yo. Mukhang na-delay yung flight mo Mukhang na-delay yung flight mo, partner Huli man daw at magaling nakahahabol pa rin. Ayun. Ang mahalaga, ligtas na nakarating, partner. Thank you. Siyempre, yung ating pilot, si Corporal Ambrosio, thank you very much. Siyempre, thank you very much sa ating COP, Police Colonel Benliner Kapili. Hitik na hitik tayo ngayong araw na to. Kayang-kaya yan, partner. Kayang-kaya yan. Bumati Sige, partner. Bumati Sige, partner. Batiin muna natin yung ating mga ginigiliw na tagapakinig at taga-subaybay sa ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Yun po, magandang tanghali po sa ating lahat. Partner, gusto kong batiin ang pamunuan ng lungsod ng Marikina sa pangunguna ng ama ng Marikina, ang aming buting alkalde, Mayor Marcy Teodoro. Magandang tanghali po sa inyo. At gaya nga ng sinabi mo, partner, punong-puno ang ating programa ngayon, kaya mamadaliin na natin at di natin papakahabaan. Muli po, samahan nyo kami sa aming programa at mamaya po ay may dalawang panauhin po kami na makakasama natin sa programang ito para maghatid po sa atin ng ilang mga balita at impormasyon. Muli po, welcome po sa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Maaari nyo po kaming mapakinggan sa DWBL 1242 Radyo. Mapanood din sa live streaming ng DWBL live streaming at sa YouTube.
Tuloy-tuloy na tayo, no? We have 17 minutes after 12 o'clock. Bago tayo bumati, atin pong ihatid ang ating maiinit na balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng Marikina City Police Station. Tinatayang higit sa 150 na kilo ng halaga ng shabu at isang baril nasabat sa isinagawang buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Marikina. Ang detalye hatid mo, Corporal Barameda. Dalawa ang arestado sa isinagawang buy-bust operation na pinangunahan ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr., Deputy Chief ng Station Drug Enforcement Unit o SDEU sa Upper Balete, Barangay Fortune, Siyudad ng Marikina noong Oktubre 21, taong kasalukuyan. Matapos na positibong nabilhan ng pulis na umaktong kosher buyer ang mga naturang suspect na kinilalang sina alias Sunny Boy at alias Richard na pawang residente ng Barangay Parang at Barangay Fortune, lungsod ng Marikina. Tinatayang higit sa 150,000 halaga ng shabu at isang caliber 38 na revolver ang nasabat sa isinagawang operasyon ng otoridad. Patong-patong naman na kasong paglabag sa illegal na droga o RA 9165 at illegal possession of firearms and ammunition o RA 10591 ang kinaharap na isa sa mga suspect. Kasalukuyan namang nakapit ang mga suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Top 12 sa most wanted person ng Marikina, timbog sa isinagawang manhunt operation. Ang detalye, Corporal Barameda. Sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Marikina Regional Trial Court, Branch 192 sa kasong robbery with violence and intimidation against person, naaresto ang suspect na kinilalang si Gabriel Abbas, 24 taon ng gulang at residente ng Barangay Fortune, Siyudad ng Marikina noong Oktubre 21 taong kasalukuyan. Natunto ng suspect sa ikinasang manhunt operation ng Marikina PNP na pinangunahan ni Police Lieutenant Michael M. Mase, Epe ng Warrant and Subpoena Section. Kasalukuyan namang nakapit ang suspect sa New Bilibid Prison, Muntinlupa. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Apat, arestado sa isinagawang buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Marikina CPS. Ang detalye, Corporal Barameda. Arestado ang 4 na suspect sa kasong paggamit at pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa isinagawang buy-bust operation na pinangunahan ni Police Lieutenant Antonio Balois Jr., Deputy ng SDEU, pasado alas 2 ng hapon noong Oktubre 19 taong kasalukuyan. Matapos na positibong mabilhan ng illegal na droga ng pulis na umaktong kosher buyer ang mga naturang suspect na kinilalang sina alias Anchit, alias Junior, alias Albert at alias Ruby. Tinatayang higit sa 78,000 halaga ng pinagbabawal na droga o shabu ang nasabat sa isinagawang operasyon ng otoridad. Kasong paglabag naman sa illegal na droga o RA 9165 ang kinakaharap ng mga suspect. Kasalukuyan naman nakapit ang mga suspect sa Marikina Custodial Facility. Yan ang ulat, kaagapay Robin Barameda. Lalaking nanakit ng isang person with disability, arestado. Ang detalye hatid mo, Corporal Pati. Paglabag sa Republic Act 7610 ang kinakaharap ngayon ng isang lalaki matapos nitong sakta ng isang teenager na may kapansanan o tinatawag na Global Development Delay noong ika-22 ng Oktubre taong 2021 sa Barangay Marikina Heights, Siyudad ng Marikina. Nangyari ang insidente dakong alas 4 ng hapon habang naglalakad ang biktima sa kalye kung saan nakasalubong niya ang nasabing suspect. Bigla na lang umano siyang sinampal ng suspect sabay hila sa buhok na dahilan upang magtamo siya ng pasa sa mukha. Kinilala ang suspect na si Rodison Gatus, 33 taong gulang, walang asawa at kasalukuyang nakatira sa Barangay Marikina Heights, Marikina City. Ang suspect ay kasalukuyang nakapiit sa Marikina City Police Station Custodial Facility matapos ireklamo ng magulang ng biktima at maaresto ng mga tanod at kapulisan ng Barangay Marikina Heights, lungsod ng Marikina. Yan ang ulat. Ito po si Kagapay Chris Pati. Arestado ang isang lalaki matapos lumabag sa RA 7610,
Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang detalye, ihatid mo, Corporal Patty. Dinakip ng kapulisan ang isang lalaki na kinilalang si Angeles Almonicar Jr. alias Junior Calvo, 35 taong gulang, walang asawa at nakatira sa barangay ng Marikina City. Matapos itong saktan ang isang menor de edad na lalaki noong Oktubre 23, taong 2021 sa barangay ng Marikina City. Ayon sa biktima, nakaupo sila ng kanyang kalaro sa isang eskinita nang lumapit sa kanila ang sospek at walang ano-ano'y persahang pinasok sa kanyang bibig ang isang matigas na bagay. Agad na nagsumbong ang biktima sa kanyang ama at sila ay dumulog sa himpilan ng kapulisan sa barangay ng Kasyudad ng Marikina. Agad naman itong nirespondihan ng ating kapulisan at ngayon ay nakapit ang sospek sa Marikina City Police Station Custodial Facility. Yan ang ulat. Ito si Kaagapay Chris Patty. We have 24 minutes after 12 o'clock. Atin namang ihatid ang Oplan Bandilyo Anunsyo Publiko. Corporal Patty. Paalala po para sa kaligtasan ng lahat para maiwasan ang anumang uri ng krimen at karahasan na maaaring mangyari sa atin sa loob at labas ng ating mga tahanan. Maging alerto, mapagmatsyag, mapanuri sa ating kapaligiran para maiwasan ang maging biktima ng gaya ng mga sumusunod. Akyat bahay, snatching, budol-budol, salisi, karnaping, basag kotse at anumang modus ng mga taong nagbabalak ng masama. Narito po ang mga pamamaraan kung paano makipag-ugnayan sa ating kapulisan dito sa siyudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero. Para sa ating Tactical Operations Center, maaari pong tumawag sa teleponong 646-1631 o di kaya ay mga sa numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para naman po sa ating Bureau of Fire. Ito po ang inyong kaagapay, Chris Patty. Diyan ang mga balita hinatid sa atin ni Corporal Robin Barameda, gayon din ni Corporal Chris Patty. Siyempre, maraming salamat sa ating team kaagapay, kay Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang, Akopo. At Akopa. Ang ating Akopo, si Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro, sir. Magandang tanghali po. Gayon din po sa ating ESCAS, no, kay Lieutenant Colonel Greco. Happy birthday kay Aida Esguera, gayon din kay Joffrey Mabacquiao. We have 26 minutes after 12 o'clock. And maya-maya po ating ipapasok yung ating mga panayam. Hihingin muna natin yung we would like to congratulate the Chief of Police of Marikina Police Station. Isa pong awardee, napakagaling talaga ng ang COP ng Marikina. Magaling na leader. So this time, congratulations once again sa COP ng Marikina Police Station. Dahil medyo na late tayo, hingin natin ng detalye sa aking partner, no, si Lieutenant Criste. Gayon na rin po ihatid niya ang ilang mga activities, accomplishments ng Marikina Police Station. Go ahead. Partner, para sa activities and programs and accomplishment ng Marikina City Police Station, ang Marikina City Police... Opo, partner, kasama yan. Kasama yan dito, partner, sa ating pagbabalita. Okay. Go ahead. Go ahead. Ang Marikina City Police Station ay nagsagawa ng isang pagpupulong, partner, na may temang talakayang pangseguridad at serbisyo publiko noong nakaraang ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kung saan po ang mga dumalo sa pagpupulong na ito ay ang ating mga Municipal Peace and Order Committee, Station Advisory Council, ng ating DILG Marikina, DJMP Chief ng Marikina, Marikina Council of Pastors, at lahat po ng 16 na barangay chairman ng Marikina, including po yung mga XO nila.
Dito po ay inilahad ng ating mga kapulisan sa Marikina ang ilang mga paksain gaya ng mga Barangay Intelligence Network o yung Enhanced Managing Police Operation po natin, logistical capabilities, status and location, community affairs sections activities and program, at yung comparative statistic po ng ating index crime ay yung ating mga 8 focus crime. Layon po nito na maipaunawa sa ating mga lingkod bayan dito sa Marikina kung ano po ang sitwasyon at mga programa ng ating kapulisan para sa mas tahimik, ligtas at progresibong Marikina. At gaya nga po ng nabanggit mo partner, kahapon lamang gusto nating ibalita sa inyo na sa ginanap na command visit at talk to men ng aming minamahal na Regional Director, Police Major General Vicente Dupa Danao Jr. sa Eastern Police District, pinarangalan at ginawaran ng medalya ng kagalingan ang aming Chief of Police, si Police Colonel Benliner Capili, kasama ang 5 pang pulis Marikina sa kanilang di matatawaran na dedikasyon sa pagtugon sa tungkulin ng madaliang maresolba ang isang hostage taking na insidente na naganap sa Marikina City Jail Facility noong August 26, 2021 na nagresulta sa pagkakaligtas ng 3 hostages at pagkasawi naman ng 2 hostage taker. So yan muna ang ibabalita natin dito sa Marikina City Police Station. Partner, back to you. So once again, sa lahat po ng mga awardee na nakasama ng COP ng Marikina Police Station, Police Colonel Benliner Capili, congratulations to each and every one of you. Siyempre nagsisilbi din kayong inspirasyon sa taong bayan, sa mga mamamayan, lalo na higit sa mga mamamayan ng Marikina. Sabi nga, di ba, a good leader is as well as a good follower. So to each and every one of you, congratulations po for the job well done. Di ba, partner? Tama, partner. Congratulations ulit, sir. At sa mga pulis natin sa Marikina. Mabuhay kayo. Okay, tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Puli na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at mula Lunes hanggang Linggo. Aalimin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Okay, maraming salamat kay Kuya Jury, di ba? Digger, ano ba yan? Sabi nga, late lang naman ako, di ba? So this time, atin pong ihatid ang ating mga panauhin. Ang aking partner, pero hapyawan natin ng bate, si Attorney Eric Valero at ang logistic family ng Marikina Police Station. Pero bago yan, mamaya tayo babati sa kanila, no? Atin munang ipapakilala ang ating panauhin.
Siya ay Chief Administrator, Chief Implementor ng local IATF. He served in United Nations Mission in Kosovo, Medical Officer ng AFP General Headquarters. Pinapakilala po natin si Dr. Angelito A. Labares, partner. Partner, si Dr. Labares. Okay, habang inaantabayan na natin ang pagpasok ni Dr. Labares. Okay, at this time, meron pa din tayong isang panauhin. Mamaya po, from the Eastern Police District. Siya naman po ang officer in charge ng DCAD, Eastern Police District. Partner, si Dr. Labares. Partner, mukhang wala pa si Dr. Liabres, no? Siguro unahin muna natin ipakilala ang ating panauhin na mula sa DCAD ng Eastern Police District. Okay, so nasa kabilang linya naman natin si Police Lieutenant Colonel Reynan V. Patam. Siya po ang officer in charge ng DCAD. He is a native of Cavite. PNP A Class 1999. Master in Professional Studies. Former Acting COP of Trece Martires. Former PIO Officer. Former Deputy Provincial Director for Operations. Former Assistant Provincial Director for Administration. Police Lieutenant Colonel Reynan Patam. Sir, magandang tanghali po, partner. Magandang tanghali po. Lori Gabitan at kay Police Lieutenant Julius Criste sa mga tagapakinig ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir. Sir, baka po pwede natin bigyan ng kaunting background o pagpapakilala kung ano po yung Police Community Relation o yung ano po yung Community Affairs Division na inyo pong unit, sir. Magandang tanghali po. Ang Police Community Relations, ito yung isang sangay ng PNP na mas kilala sa tawag na tagapag-ugnay na kung saan ang pulisya, kapulisan natin ay lumalapit sa ating komunidad para pagtulungan, bumuo ng mga plano na masiwata ang mga krimen, katiwalian sa isang sa lugar. Kumbaga, ang PCR ang nagiging tulay sa proyekto ng PNP para sa komunidad. Napakahalaga po talaga ng unit na to para ito po yung nagbibigay ng pansin para sa relasyon po ng komunidad sa kakapulisan natin, sir, di ba? Oo, tama ka doon, Lieutenant Criste. Sir, ano-ano po ba yung mga mahalagang programa natin dito sa NCRP o particular dito sa atin sa Eastern Police District na may kinalaman po sa Police Community Relation? Dito sa ating kapulisan sa NCRPO, simula nung naupo yung ating regional director, alam naman ng mga tagapakinig natin na inilunsad niya yung mga programa na una yung serbisyong tama, yung serbisyong tapat, may tapang at malasakit. Ito yung isang programa niya na nagbibigay ng malasakit sa mga kapulisan at sa mga mamamayan saan nag-iikot ng ating regional director at namamahagi ng mga ayuda. Isa din na pang kapulisan na proyekto ng ating regional director ng NCRPO ay yung Protect. Ito naman ay patungkol sa mga ating barangay tanod. Ang acronym ito, tinatawag na Patrolling and Response Operations Training to empower yung mga CBOs. Dahil alam naman natin na ang kakulangan ng kapulisan sa kalunsuran at kinakailangan natin ang tulong ng mga ating CBOs, mga barangay tanod, para mas madagdagan yung mga nag-iikot sa mga bawat barangay. At ang isa pang proyekto ng ating regional director, ito yung Project Sibol. Mas kilala sa tawag na simula ng isang bagong oportunidad sa lipunan kung saan nagbibigay ng mga proyekto or tinetrain sa tulong ng iba't ibang sangay ng gobyerno, sa tulong na rin ng PNP na mabigyan ng pangkabuhayan
yung mga mamamayan na mas nangangailangan. Hindi lang yung nagbibigay tayo ng ayuda, hindi nakasasapat yun. Kaya naisipan ng ating regional director na bigyan din sila ng mga karampatang skills o yung kaalaman na mas makakatulong sa kanila ngayong panahon ng hindi lang ngayong panahon ng pandemya kundi pa sa mga darating na araw pa. Tama po sir. Dahil alam nga po natin na yung mga civilian volunteers po natin at saka yung mga barangay tanod po natin, yan po yung laging katuwang ng kapulisan sa pagpapanatili po ng katahimikan at kaayusan sa ating mga komunidad, no? Sir, ano naman po sa tingin niyo sir yung implikasyon ng maayos na relasyon ng pulis at komunidad sa pagsugpo natin sa mga krimen sa ating community? Ang implikasyon ng yung ating police community relations ay nakakabuo to ng trust ng komunidad sa police. So yun ang binubuo ng ating police community relations. Dahil alam naman natin dati na nakapokus lamang tayo noon sa mga operations. Hindi natin natututukan yung pakikipag-ugnayan natin sa mga komunidad. Dahil kapag nabuo natin yung tiwala ng komunidad, sila na yung magbibigay sa atin ng mga mahalagang impormasyon na makakatulong sa pagsugpo ng kriminen at hindi lang naman tutungkol sa kriminalidad. Yung ating ugnayan sa mga mamamayan, tumutulong din to para magampanan din natin yung ating tungkulin sa kanila. Kung meron silang mga problema na hindi nila maiparating sa mga ibang sangay ng gobyerno, dahil nga tayo ay PCR, hindi lang tayo para sa komunidad, nakikipag-ugnayan din tayo sa ibang sangay ng gobyerno. Opo. Ayun po. Ngayon naman po sir, di ba alam naman po natin na nasa panahon pa rin po tayo ng pandemya. Ano po ba yung mga programa natin sa PCR sa ating pong DICAD patungkol po dito sa mga kababayan natin na apektado pa rin po ng pandemya na ito? Sir. Ngayong kapanahon na ng pandemya, hindi naman nawala ang pagtulong ng PNP. Tuloy-tuloy yung ating pamimigay ng ayuda sa tulong ng iba't ibang sangay ng gobyerno. Sa part ng kapulisan, meron din tayong pinapatupad yung mga libreng sakay, yung mga medical, yung mga pag-check ng mga BP. At yun nga, yung gaya na nabanggit ko kanina, yung Project Sibol ng ating regional director na mas maganda ang may tutulong niya sa mga kababayan natin na naapektuhan ng pandemya, na nawalan ng trabaho, na kahit papaano, meron silang mapagkukunan ng mga ipantatawid nila sa mga pang-araw-araw. Ayun. Sir, lastly na lang po sir, naririnig po kasi natin na nakikita po natin sa mga programa, meron po tayong parang nakagayak na programa, no? Yun po yung tinatawag natin na Duterte Legacy Caravan. Maaari po bang magbigay po kayo ng kaunting impormasyon patungkol po dito? Gaya ng nabanggit mo, ang Duterte Legacy Caravan, ito yung isang proyekto ng ating pamahalaan. Sa pangunguna ito ng PCOO, yung kay Secretary Andanal. Sila yung pangunahing ahensya na nagpapasagawa itong Duterte Legacy Program. Yeah. At ito ang concerted effort ng mga ahensya ng gobyerno. Kasama na rito ang DILG, DSWD, PESO sa mga syudad, LTO, SSS, iba pang mga sangay ng gobyerno na pwedeng magbigay ng serbisyo sa ating mamamayan. Ito yung one-stop shop ng isang syudad, kagaya sa Marikina. Magla-launch na rin kayo ng inyong Duterte Legacy Program or Barangay Anihan Caravan na mas makakatulong din sa ating mga mamamayan na isang lugar na lang yung kanilang pupuntahan para makapag-avail sila ng mga serbisyo publiko na ino-offer ng gobyerno. Maraming salamat po sir sa impormasyon niyo. Bago ko hingan ng Panguling Panalta si Sir, partner, baka meron ka pang karagdagang katanungan para kay Sir Patam? Partner. Muli magandang tanghali sa kay
Police Lieutenant Colonel Patam, ano? And once and for all, nais nating alamin kay Lieutenant Colonel Patam as the OIC DCDD para po dahil naitanong nga natin ano ba ang ibig sabihin ng police community relations, na kung saan po ay napakahalaga sa ating mga otoridad ang magkaroon ng magandang relasyon sa ating komunidad. So as another part of the question ng aking partner, siguro this time ang nais kong hilingin mula kay Colonel Patam, paano pa po ba ma-reach out ang ating mga kapulisan na para lalong maging strong, no? Yung relationship, harmonious relationship ng community with our authorities, sir? Magandang tanghali po, Ma'am Flory. Sa PCR po, para mas lalong mapatibay yung harmonious na relationship ng community at ng PNP, kung matatandaan niyo po, naglunsad naman po yung ating ama ng pambansang pulisya, si Police General Guillermo Illasar ng ICP program. Ito yung Intensified Cleanliness Program na ang isang part nito, yung paglilinis sa hanay ng mga kapulisan, at ang pangalawa naman yung sa paglilinis naman ng mga pasilidad ng mga PNP. Sa paglilinis sa mga hanay ng kapulisan, nandito na yun. Ginagawa ito para maipakita natin sa ating mga mamamayan na seryoso ang ating kapulisan, na linisin ang ating hanay para magkaroon tayo ng pulis na mapagkakatiwalaan, pulis na pwedeng lapitan, at pulis na ating pwedeng sandalan sa oras ng pangangailangan. Ngayon, yun ang mga ICP, yung Intensified Cleanliness Program para sa mga PNP buildings, sa surroundings. Part ito ng ICP program kung saan nais naman ng ating Chief PNP na malaman ng komunidad na mas magandang pumunta o mas magandang humingi ng serbisyo kung ang lugar na o istasyon na ating pupuntahan ay malinis. Kumbaga, para tayong pupunta sa isang bahay. Kung ang pupuntahan nating bahay ay nakikita nating marumi, hindi siya kaaya-aya, hindi natin isipin na pumunta doon sa bahay na yun. Kaya inilunsad ng ating Chief PNP yung ICP para maging kaaya-aya yung ating mga istasyon sa mga mamamayan at hikayatin sila na magpunta rito, mag-report, magbigay ng mga informasyon or humingi ng mga informasyon regarding sa mga proyekto or programa ng PNP. Ayun, partner. Once again, maraming salamat po sa ating panauhin, si Police Lieutenant Colonel Reynan Patam. This time, partner, hinga natin ng parting message si Lieutenant Colonel Patam. Ano? And we would like to acknowledge muna yung Substation 2 and 3 ng Marikina Police Station. They are watching daw sa live streaming. And si Miss Aida Isguera ng Paranaque. This time, yung parting message natin from Colonel Reynan Patam, sir. Muli po, magandang tanghali sa ating mga tagapakinig, Ma'am Flory, saka Lieutenant Christie. So, nais ko lamang po iparating na ang kapulisan, ang inyong kapulisan ay naririto lamang po kung meron po kayong nais na ilapit o ikonsulta, ay lagi pong may mga hotline po sila. Ganun din po yung ating Eastern Police District, patuloy po yung ating mga programa na pwedeng tumulong sa ating mga komunidad. Naririto po tayo para buuin ang ating kumpiyansa and trust sa mga kapulisan at naririto po tayo para tulungan po yung ating mga mamamayan. Yeah. Maraming salamat po, Sir Lieutenant Colonel Reynan Patam, sir. Salamat po sa inyong oras na inilaan dito sa aming programa. Salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman at impormasyon sa ating mga tagapakinig. Mabuhay po kayo at tunay po kayong isang lingkod ng bayan. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa lahat. Maraming salamat kay Police Lieutenant Colonel Patam, Reynan Patam. OIC DCDD Eastern Police District. Siyempre, magandang tanghali kay General Bakay.
ang District Director ng Eastern Police District. Habang Magandang inaantabayan tanghali, po, sir. binabati din natin ang pamahalaang lungsod ng Marikina sa pamumuno ng kanilang alkalde, si Mayor Teodoro. Partner, happy listening sa... Ito, nakasubaybay daw sila sa atin, partner eh. From Concepcion 1, kila Ma'am Grace Cordova C. at kay Elizabeth C. Saka daw kay Ate Marlene. Salamat po sa pakikinig, ha. Siyempre, batiin natin ang secretary ng COP, si Corporal Bel Flores, NUP Pia Cruz, siyempre si Police Corporal Angel Angeles. Nakipagbuno naman kami. Nakita mo naman kung gaano namin kinaya. Nakarating kami. Binabati ko rin si Attorney Eric Barrero, Attorney Mau, Attorney Sherwin, Rox and Jean ng LTFRB-NCR. Partner, binabati ko rin si Ma'am Johnny Hoxon, ang Executive Secretary from Office of the Mayor dito sa Marikina. Ma'am Johnny Hoxon, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Johnny Hoxon. Inaantay natin yung happy listening kay Ana, kay sa aking youngest. Gayon din kay Cherry and Wency. Thank you very much. Pilots ko din yon. Partner, nasa akin yung mahabang listahan. Can I go ahead? Sige, partner. Okay, binabati natin ang Logistic Family. Family po Yun. talaga ito. Ang Logistic Family ni Ma'am Rona. Finance, no? Logistic Family and Finance ng MCPS Marikina City Police Station. CESPO Fidel Draculan, please correct me kung mali. PMS Rona Macawe, Police Senior Master Sergeant Alex Valentin, Police Corporal Jeric Maron, Police Corporal Heselin Fernandez, Police Captain Richard Mendoza, Police Corporal Brian Argel, Police Corporal Gis Muka, Police Corporal BB Cristobal, Ate Grace and Ate Rose. We have 10 minutes more before 1 o'clock. Partner? Partner, gusto ko ding batiin yung batch namin dito rin sa Marikina City Police Station. Happy birthday, Police Lieutenant Tess Guerrero. Classmate, patikim naman ang handa mo. Partner, pa-shoutout daw po sa Ejams Bakery from Barangka, Marikina, kay Ma'am Mean at Ma'am Abigail. Happy listening kay Beje tsaka kay Roda. Thank you, Jigger. At sa lahat ng batch namin sa Warang Lipi, sa Marikina City Police Station, kumusta kayo dyan mga classmate? Lieutenant Delmendo, buddy. Oh. Partner, basta ka nananahimik ka. Basta ka Tinitingnan ko pa, partner, yung mga nagpapabati eh. Yung mga shoutout natin eh. Nakikinig po kami. Partner, meron, no? Nakikinig po kami from PNP Responders. Partner, dumadami na tagapakinig natin sa kapabati. Kaya nga. Parang kulang na yung isang oras natin ng programa. Datagdagan na natin. Sa bati pa lang, kulang na, partner. Kaya wag ka na madidelay ng dating, partner, ha? Para mabati natin lahat. Parang gusto ko mag-file ng complaint. Parang I arrive on time. What happened? Okay, maraming salamat po no sa patuloy na ika nga ay nanonood sa amin, nagfo-follow sa amin. Thank you very much po. Pa-shout out daw. Partner, sabi ko sa iyo look at this.
Shoutout daw kay Duty DO ngayon at Duty SDO, Andrew Jano. Duty DO. Station 3, Station 2, Station 6, Station 5, Substation. Lahatin na natin, partner, sa lahat ng police substation na Marikina. Including their commanders. Magandang tanghali sa inyo. Siyempre, magandang tanghali sa Kaagapay, Class 96. Magandang tanghali po, mga sir. Magandang tanghali sa Class Lateral Entry. Huwarang Lipi. 2019, Tita Flory, siyempre. Huwarang Lipi. Ang aming napakalaking batch. Sinagdakila. Isang araw, may iaalay kami sa inyong tula. Napakagandang tula. At gagawin namin itong pahulaan. Kung sino ang tumula. Hindi po ako yun. Tulaan yan, Tita Flory. Pahuhulaan. Magaling tayo dyan. Ang premyo, yung mismong nagtumula. Okay, medyo nahihirapan tayo makipag-communicate kay Dr. Llabes. Oo, siguro mahina yung signal ni Dr. Partner. Inayang na inayang partner, tayo. there is always next time naman daw, sabi. Mabait naman ito. Pasasaan pa at makakasama rin natin sa programa natin si Dr. Llabres. Siyempre, thank you sa ating team partner. Yung ating team nga, pakibanggit mo. Team Kaagapay. Siyempre, ang ating minamahal na COP, Police Colonel Benliner Capili. Ang ating ACOPA. Akopo. Lieutenant Colonel Gantang. At ang ating ACOPO, ang walang kasing sipag na aming ACOPO, Police Lieutenant Colonel Victoriano De Castro. Sir, magandang tanghali sa sir. Yung logistic family, nabati ko na, special request nila. Gusto daw nila sa Angkor, hindi sa Co-Angkor. Ayaw sa akin? Babatiin ko pa sana uli eh. Hindi na. Hindi naman. Ma'am Rona. Ma'am Rona malaki. Pag nabago na yung order na yung sa health protocol, dito ka na rin sa loob. Angkor, Co-Angkor. Si Ma'am Rona ba? Si Ma'am Rona. Sabi ko nga, yung PEMS nga, buuin mo. Police Executive Master Sergeant. Police Executive Master Sergeant Rona Macawe. Siya po ang head ng Malaki. Malaki. Nako. Sorry. Hindi ko parang yung apelido ko lang yan, Tita Flory eh. Hindi mo mabigkas ng tama eh. Okay, ulitin ko na lang. Kanina pa ako, mali pala ng mali. Police Executive Master Sergeant Rona Malaki. Siya po ang head ng Logistic, Family and Finance ang Marikina City Police Station. Siyempre, nandyan din si Police Captain Mendoza. Ayun pala, na-pick up idol. Na-pick up na ng partner ko. Go ahead, partner. Okay na, Tita Flory, nabati ko na yung isang sa mga idol namin, si Police Captain Mendoza. Sir Budo, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali, sir. Batiin daw yung evicted daughter. Alam mo kung sino ka. Partner, atin muling ihatid yung Corporal Pati, yung ating mga text lines and ways to access Marikina City Police Station para po sa ating mga kababayan. Please go ahead, Corporal Pati. Dito sa syudad ng Marikina. Maaari pong tumawag sa mga sumusunod na numero para sa ating Tactical Operations Center. Maaari pong tumawag sa 646-1631
o di kaya sa mga numerong 0927-968-4311 para sa Globe, 0921-301-6965 para naman po sa Smart. I-dial naman po ang 161 para sa Emergency Medical Services at 646-0427 para sa ating Bureau of Fire. Yan lang po, Tita Flory. Okay, kasama po ni Police Captain Mendoza, si Police Staff Master Sergeant Casas. Ito, Partner, malapit na mag last 2 minutes. Baka mag-buzzer beater na tayo. Mayroon pumapasok kasi sa aking mayroon pumapasok. Si Staff Master Sergeant Casas, di ko makakalimutan ito. He was the one who actually assisted us from the very beginning hanggang ngayon. Watching daw si Ma'am Kat Kapili. Hello, Ma'am. Hello po, ma'am. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po and congratulations syempre para kay Colonel Kapili. Magandang tanghali po, Ma'am Kat Kapili. Okay, Partner, segundo last na 2 lang. minutes. Last 2 minutes, partner. Mauna na ako magpaalam, partner, ha? Simulan Muli mo po, na, maraming salamat sa nakasama namin sa aming programa sa Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamayan. Muli po tayo magsama-sama sa darating na Martes. Ipapangako po namin sa inyo na mas magiging maaga na kami. Yun po, muli po, ako po si Police Lieutenant Julius Criste, ang inyong kaagapay. Pagpalain po tayo ng ating Amang Diyos. Magandang tanghali po. So, once again, maraming salamat po sa lahat po ng nakadaupang palad natin, na nakasama, nakapiling, and syempre sa ating po mga reporters, sa ating kaagapay team, maraming salamat po. My apologies for being late for us 15 minutes yata, hindi na po mauulit. So once again, sa technical side, kay Jigger, thank you very much. Kay Ate Elsa, thank you very much. Again po, sa ngalan po ng Lingkod Bayan na Media Action Group, ito po ang inyong lingkod, Flory Gabitan. Muli po tayo magkarinigan sa darating pong Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. The preceding program